Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na sexy star noong huling bahagi ng dekada 90. Totoo bang pinagplanuhan nila ng kanyang mga kapatid na patayin? Sino-sino sa mga sikat na aktor at politiko ang kanyang nakatsurvahan? Kilalanin natin si Aya Medel, alias Papaya Queen. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Rechy Sunga o mas kilala bilang ang sexy actress na si Aya Medel ay ipinanganak sa Tabaco, Albay noong 5 ng Nobyembre 1980. Isang guro ang kanyang ina na si Nelly at ang kanyang amain naman na si Nestor ay isang lasinggero. Iyan ang kinalakhan ni Aya, isang butihing ina at isang amain na kapag hindi nakainom ay maalagain at isang mabuting ama. Ngunit kapag nakainom ay tila nagbabago, nagiging ibang tao at madalas mapagbuntungan ng kamay ang kanyang ina, maging silang magkakapatid, kasama na ang mga tunay nitong anak. Bukod sa pisikal ay may kasama pa itong pang-aabusong verbal, dagdag pa ang pagiging seloso nito. Sa kabilang banda naman ay walang alaala si Aya sa kanyang tunay na ama, pero ayon sa kanyang ina, noong bata pa sila ay nakikita pa nila ito. Ngunit, nang magkaroon ang kanyang ina ng panibagong asawa, ay tuluyan na itong hindi nagpakita pa. Hindi naman nagkaroon ng pag-aasam si Aya na makilala ang tunay niyang ama. Sama-samang ipinagdarasal ng mag-iina na magbago na ang amaing si Nestor. Ngunit, nagpatuloy ito sa kanyang gawain. Isang gabi, nalasing na naman ang kanilang ama ay pinalaya sila at ang mga nakababatang kapatid niya sa bahay at pinagsarhan ng pinto. Ang mga nakatatandang kapatid niyang lalaki ay sinundo naman ang kanilang ina sa pinagtatrabahuan nitong eskwelahan. Pagbalik nila ay dinatnan nila si Aya at ang mga kapatid niya na nag-iiyakan sa labas ng bahay. Nakiusap ang kanilang ina na sila ay papasukin. Ngunit dahil lasing pa ang amain ay hindi ito pumayag at nagbantang sila ay sasaktan kapag nagpumilit pa sila. Bagamat umuulan ay walang nagawa ang mag-iina kundi umalis at sumilong na lamang sa nakaparadang jeep. Nang mahimasmasan na ang kanilang ama ay sinundo sila nito na may dalang payong at tila walang nangyari. Nagbago din ang pag-uugali nito na tila biglang bumait at naging maalaga. Dahil sa madalas na pang-aubuso ng amain ay minsan nang pinagplanuhan ni Aya at ng kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki na ito ay ipakula o kaya naman ay patayin. Isang araw ay nakakuha na ng ang panganay nilang lalaki. Ngunit umurong din sila dahil mapang-abuso man ito ay alam nilang mahal ito ng kanilang ina at ito pa rin naman ang kinalakhan nilang ama. Sa madaling salita ay ipinagpasa Diyos na lamang nila ito. Bagamat ito halos ang pang-araw-araw na kaganapan sa kanilang buhay ay hindi pa rin naaalis kay Aya na magtanim ng sama ng loob at maapektuhan sa mga nangyayari. Taong 1994, noong si Aya ay nasa high school na. Sa edad na 14 na taong gulang ay nakita siya ng isang modeling agent at isinali siya sa isang contest kung saan nanalo siya bilang first runner-up sa Mutya ng Albay. Binati ng ilan sa kanyang mga kamag-aral si Aya para sa kanyang pagkapanalo. Ngunit may itinatago siyang kalungkutan sa kabila ng nakamit. Maigi na lamang at mayroon siyang matalik na kaibigang mapaglalabasan ng sama ng loob. At iyon ay nasa katauhan ni Jenny. Sinabi niya dito na malungkot, masama ang loob at nahihiya siya dahil may black eye ang kanyang ina nang umakyat ito sa stage upang isabit ang sash sa kanya. Sa panahong iyon ay mayroon ng nobyo si Aya na mas mataas ang baitang kaysa sa kanya, isang 4th year graduating student. Noong 1994 kasi ay wala pang K-12 sa Pilipinas, kaya't ang graduation mo ng high school ay ang 4th year o katumbas lamang ng grade 10 sa ngayon. Sa eskwelahan sila nakikita ng kanyang nobyo at nangako ito kay Aya na itatanan siya nito sa Maynila pagkatapos ng kanyang graduation. Pakikipagsapalaran sa Maynila. Dumating ang araw ng kanilang pagtatanan. Buo na ang loob ni Aya na sumama sa kanyang nobyo upang takasan ang magulo niyang buhay sa probinsya na umiikot lamang sa takot sa pang-aabuso ng amain na pabago-bago ang pag-uugali dahil sa impluwensya ng alak. Sabik na siyang magsimula ng bagong buhay sa Maynila kasama ang kasintahan. Nag-impake na ng kanyang mga gamit si Aya at inihagis ito sa bintana upang hindi siya mahalata.
Ginawa niya ito sa araw na may pasok upang hindi mahalata ng mga magulang at kapatid. Malapit sa terminal ng bus pa Manila ay nagpalit ng damit si Aya. Kasama niya si Jenny na nagdesisyon din na sumama sa kanila na makipagsapalaran sa Manila. Plano nitong tumira sa kanyang pinsan sa may Pasay bilang panimula. 2 oras ang lumipas at wala pa ring bakas ng nobyo ni Aya. Ilang bus na rin ang dumaan at pinalampas nila. Dito niya napagtanto na hindi na siya sisiputin ng kasintahan. Inaya siya ni Jenny na sa kanyang pinsan na rin muna makitira si Aya. Pansamantala hanggang makalipat ito ng tirahan. Dahil ayaw na rin naman niyang bumalik sa sitwasyon sa kanyang bahay, ay pumayag si Aya at sumakay na sila sa sumunod na bus pa Manila. Pagbaba nila ng bus sa Manila ay naghanap agad sila ng payphone upang tawagan ang pinsan ni Jenny. Ngunit hindi pa man nakakatawag ay nasnatch na agad ang bag ni Jenny. Sa kasamaang palad ay naroon ang kanilang pera at ang numero ng telepono ng pinsan ni Jenny. Walang nagawa ang magkaibigan kundi maglakad-lakad at pagdating ng gabi ay napaupo na lamang sa gilid ng isang building. Nakita sila ng isang gwardya na agad na napansin na mga layas sila. Kinausap sila nito at nang mapag-alamang sila ay galing Bicol, ay dinala sila nito sa isang Bicolana na may-ari ng isang restaurant na nagngangalang Girlie. Kinupkop naman sila ni Girlie at binigyan ng trabaho bilang mga waiter sa kanyang restaurant. 2 buwan lamang ang itinagal dito ni Aya matapos siyang makumbinsi ng ina na umuwi ng Bicol upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan sa probinsya ay bumalik na rin ang dati niyang buhay. Madalas pa rin niyang makita ang pang-aabuso ng amain, lalo na sa mas madalas nitong pagbuntungan ang kanyang ina. Hindi na matiis ni Aya ang ganitong buhay sa probinsya, kaya naman ay muli siyang umalis at nagtrabaho sa restaurant ni Girlie bilang isang waitress. Pagpasok sa showbiz. Isang araw sa kanyang pagtatrabaho ay nakita siya ng isang talent manager na si Jojo Veloso at inalok siya nito na maging artista. Agad naman siyang pumayag at Aya Medel ang ibinigay na screen name sa kanya dahil sa malapapaya niyang hinaharap. Sa edad na 15 taong gulang ay naipasok na si Aya sa paggawa ng mga pelikulang kumikiliti sa isipan lalo na ng mga kalalakihan. Di nagtagal ay unti-unti nang nakilala si Aya sa larangan ng pagpapaseksi sa showbiz. Naging naman din siya ng front page sa mga pahayagan at nabansagang Papaya Queen dahil sa malulusog niyang hinaharap. Unti-unti nang naging stable sa kanyang trabaho si Aya hanggang makarating ang balita sa kanyang pamilya sa Bicol. Gulat na gulat ang mga ito lalo na ang kanyang inang si Nelly na isa pa naman ding guro. Lumuwas ang kanyang ina papuntang Maynila upang puntahan ng anak para patigilin ito sa paghuhubad. Sa set ng isang shooting sa pelikula natunto ng kanyang ina si Aya. Agad niya itong pinagsabihan at pinatitigil sa paggawa ng mga sexy na pelikula. Nais niyang bumalik na lamang ito sa kanila. Aniya ay hindi naman sila nagugutom at hindi naman sila pinababayaan. Ngunit pinaliwanagan ni Aya ang kanyang ina na buo na ang kanyang loob sa ginawang desisyon at maayos ang kanyang pamumuhay kahit pa nasa larangan siya ng pagpapaseksi. Maraming nagawang pelikula si Aya, kasama na dito ang Laruang Buhay, Gising Na si Adan, Alipin ng Aliw, Molata, at ang pinaka nagpatanyag sa kanya na Babae sa Bubungang Lata noong 1998 at ang Sisa noong 1999. Matinding pagsubok. Taong 1999 nakaranas ng isang matinding pagsubok si Aya. Ayon sa isang article mula sa Philstar, walang driver si Aya kaya siya ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan kasama ang isang PA pabalik sa kanyang tahanan sa syudad pagkatapos itong mag-shooting sa isang probinsya. Sa kahabaan ng EDSA ay naaksidente ang kanyang sasakyan na minamaneho. Agad naman siyang nadala sa San Juan de Dios Hospital. Pero sa lakas ng impact ay napuruhan ang iba't ibang parte ng buto sa kanyang katawan gaya ng leeg, kaliwang balikat, pelvic bone, magkabilang tuhod at maging lower spine. Ayon sa doktor ay mahaba ang recovery ni Aya na aabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon o higit pa depende sa recovery niya. Ilang buwan din na bedridden si Aya bago makauwi sa kanyang bahay. Nang makauwi sa bahay ay 6 na buwan pa siyang naratay sa kama. Pero nandoon naman ang kanyang ina upang siya ay alagaan. Naroon din ang suporta ng kanyang tiya Francia at nobyo na si Francis. Sila ang nagtutulong-tulong sa pangangalaga kay Aya.
Ngunit dumating ang panahon na kinakailangang bumalik ng kanyang ina sa pagtuturo dahil kung hindi ay masesesante ito. Kaya naman naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tia Francia at nobyong si Francis. Nakaramdam si Aya ng labis na kahihiyan dahil sa kanyang tila baldadong kalagayan. Kinwestiyon niya din ng Diyos kung pinarurusahan ba siya nito at nakaramdam din siya ng labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagpupursige at tiyaga ng kanyang tiyahin at nobyo ay unti-unting nakarecover si Aya. Matinding hirap at sakit ang kanyang naramdaman sa simula, lalo na nang nag-aaral na muli siyang gumalaw. Noong una ay halos nakaluhod lamang siya hanggang nakakalakad na siya gamit ang saklay, habang nakaalalay ang nobyo niya sa kanya. Isang araw ay hindi niya namamalayan na binitawan na siya ng kanyang nobyo at laking gulat niya na paglingon niya ay nagawa na niyang makalakad mag-isa. Sa kanyang full recovery ay nagplano si Aya at Francis na magpakasal at sa panahon na naghahanda sila ay nakipagkita naman si Aya sa kanyang matalik na kaibigan sa isang restaurant. Doon ay nakita nila ang kanyang nobyo na may kasamang ibang babae sa ibang mesa. Ang paalam nito ay mayroon siyang overtime, ngunit nagloloko na pala ito. Ikinansela agad ni Aya ang kanilang kasal at nakipaghiwalay sa nobyo. Bumalik sa pag-arte si Aya at agad na i-cast sa soap opera na Ikaw na Sana na pinagbibidahan nila Angelo De Leon at Bobby Andrews. Pagkabigo sa pag-ibig. Taong 2000 nang siya ay alukin na pumunta ng Japan. Dito niya nakilala si Yoji Hayakawa, isang negosyanteng Hapon. Maaaring nakilala niya ito sa panahon na ginagawa ang shooting ng pelikulang Total Aikido. Agad naman nahulog ang loob ni Aya at Yoji sa isa't isa na kahit pa bumalik ng Pilipinas si Aya ay palagi siyang pinupuntahan ni Yoji. Taong 2002 nang magpakasal ang dalawa sa Japan at iniwan ni Aya ang showbiz para sa buhay may asawa. Agad din niyang ipinagbuntis ang una niyang anak at sa maagang panahon ng kanyang pagbubuntis ay panandalian siyang nag-manage ng isa sa mga bar na pag-aari ni Yoji bago siya tumigil upang manatili sa kanilang tahanan dahil sa papalapit na ikahuli niyang trimester. Masayang-masaya si Aya ngunit aminado siyang nahirapan dahil sa magkaiba ang kanilang kultura. Gaya na lang ng pagiging sweet ng mga Pinoy at sa Japan ay iba ang ipinapakita nilang kaswitan na tila napaka-formal. Nang nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, ay napag-alaman niyang mayroong ibang babae si Yoji, dahilan upang umasim ang kanilang pagsasama at pag-uwi ni Aya pabalik ng Pilipinas. Nang manganak si Aya ay pinangalanan niya ang kanyang anak na babae bilang Shania Ishii Hayakawa. Matapos ipanganak si Ishii ay nakipagdiborsyo siya kay Yoji at bumalik siya sa Bicol. Nanatili namang bukas ang komunikasyon ni Aya at Yoji para sa kanilang anak at sa katunayan. Matapos nilang maghiwalay ay mas naging mabuti ang relasyon nila bilang magkaibigan. Madalas daw silang mag-away noong magkasama pa sila sa iisang bubong, pero ngayon ay magkaibigan na sila. Regular din daw ang sustento ni Yoji sa anak at madalas itong dinadalaw sa Pilipinas. Si Aya naman ay taon-taon na nadalaw sa Japan. Nang bumalik sa Bicol si Aya ay mayroon na din naman siyang mga naipundar. Sa dami ng mga proyekto na kinabilangan ni Aya ay nakapagpundar na siya ng bahay. Nakapagpaaral na rin siya ng kanyang mga nakababatang kapatid at bumili ng pampasaherong jeep pang negosyo ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Naipa-renovate na rin niya ang kanilang dating bahay. Sa kanyang pagbabalik ay hindi niya akalain na mamasamain pa ng amain ang kanyang pagtulong. Ang kanyang pagmamagandang loob ay naghihimutok ito dahil niregaluhan ng jeep ang dalawa niyang kuya, ngunit sila ng kanyang ina ay wala man ng sasakyan. At madalas ay pinalalaki nito ang maliliit na bagay at malasakit ni Aya hanggang sa humantong sa pinakamalalang pagtatalo nila. Inabutan ni Aya ang amain kasama ang bunso niyang kapatid na noon ay maliit pa na natutulog sa sofa. Ginising niya ito para lumipat sila sa kwarto dahil may aircon doon at mainit sa sala. Ngunit uminit ang ulo ng amain at pinagbintangan siyang ipinagdadamot ang sofa. Ang pagtatalo nila ay umabot sa pagkuha ng amain ng kutsilyo habang hawak ang anak nito.
Dumarami na rin ang mga kapitbahay na nakikiusyoso sa nangyayari at dumating na rin ang mga pulis sa labas ng kanilang bahay. Patuloy ang sagutan nila ng amain hanggang aksidenteng tinamaan ng kutsilyo ang bata. Binitawan ito ng kanyang ama sa gulat, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Imbis na sumuko ng maayos, ay nag-iskandalo pa sa labas ang amain. Nambato pa ito at aksidenteng tinamaan naman ang isa niya pang kapatid na babae. Sa huli ay naaresto naman ang amain nilang si Nestor at sinampahan nila Aya ng kasong parricide, tangkang pagpatay at child abuse. Nang humupa na ang tensyon ay pinakaiusapan si Aya na kung maaari ay iurong na ang kaso. Ginawa naman niya ito sa kondisyon na lilipat sila ng kanyang nanay Nelly at mga kapatid sa kanyang bagong tayong bahay at ang kanyang amain naman ay mananatiling mag-isa sa kanilang dating bahay. Panibagong pag-ibig. Naging mas mapayapa ang buhay nila Aya at hindi natakot kung anumang biglang na lang nilang maranasan mula sa galit ng lasinggerong amain. Sa paglipas ng mga araw ay isang bagong pag-ibig ang darating para kay Aya sa katauhan ng mayor ng Santo Domingo Albay na si Herbie Aguas. Nagkakilala sila isang gabi nang minsang lumabas si Aya kasama ang mga kaibigan. Nagkahulugan ng loob at nang lumaon ay naging magnobyo. Disyembre 2004, kasabay ng pagpapatawad sa kanilang amain na si Nestor at pagtanggap muli nito sa kanilang buhay, ay namanhikan na ang pamilya ni Mayor Herbie sa pamilya ni Aya upang hingiin ang kanyang kamay. Nakaset na silang ikasal noong ika-20 ng Mayo 2005. Ngunit, Marso 2005 ay kumalat na hindi natuloy ang kasal at ang dahilan ay hindi isinapubliko ng dalawa. Ngunit ayon sa isang article ng Philstar, ito ay dahil mayroon ng ibang sexy star na nililigawan ang mayor at ito daw ay si Darling Lavinia. Ayon sa article ay sinabi ni Darling na hindi nanliligaw sa kanya ang mayor pero madalas itong mag-text sa kanya. Nakasaad din sa article na tinawag siyang that girl ni Aya, ngunit itinanggi nito na siya ang dahilan. Tuluyan ang naghiwalay sina Mayor Herbie Aguas at Aya Medel. Pagbabalik eskwela. Taong 2007, sa panahong wala na sa showbiz si Aya ay bumalik siya sa pag-aaral at dahil hindi nakapagtapos ng high school ay kumuha siya ng acceleration test sa DepEd. Sumunod nito ay nag-enroll siya ng Culinary Arts sa Center for Asian Culinary Studies. Aniya, nag-aral ako ng culinary kay Chef Jean Gonzalez sa Center for Asian Culinary Studies noong 2007. During showbiz time, nag-aaral na ako. Hilig ko na talaga magluto. Proud niyang ibinahagi na nakakuha pa siya ng 2 silver medal sa kanilang batch sa school. Pagkatapos niyang mag-aral ay panandalian siyang nagtrabaho sa Intercontinental Tokyo bilang isang sous chef bago niya simulan ang sarili niyang restaurant sa Tabaco Albay na pinangalanan niyang Ishi Aya's Garden Bistro. Ang restaurant na ito ay nagsuserve ng Japanese-Filipino fusion cuisine. Sa ngayon ay mayroon ng 3 restaurant si Aya at isang organic restaurant na itinatag niya noong 2020. Napagtapos na rin niya ng pag-aaral ang mga kapatid at natulungan ng labis ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagbabalik tanaw ay di niya akalain na mararating niya ito, aniya. Sa simula pa lang, ang goal ko ay tulungan ng pamilya ko sa Tabaco Albay. Kaya ako nag-artista para makaipon. Sino ba naman mag-aakala na sisikat ako noon? Ang itim-itim ko. Ang lang talaga ang panlaban ko at ako lang ang tinaguriang papaya queen noon, di ba? Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Papaya Queen Aya Medel? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.